Assalamualaikum. Good day to each and everyone. Today, let's talk about naman sa the track and the field. But first, alamin muna natin kung ano nga ba ang track and field. Okay, track and field also known as athletics, and it's actually one of the oldest and most respected sport in the world. So basically, nahahati po ang track and field sa dalawang pangunahing grupo or category. Una po rito ay ang track events. Ang track events, which are all about running and racing for speed and endurance. Pangalawa naman po ay ang field events, which focus on jumping as far or as high as possible and throwing objects for distance. So this sport truly tests an athlete's full potential, their speed, strength, agility, and determination. Now, let's get to know more about the track and the field. So, to keep the sport fair, safe, and consistent everywhere, lahat ng rules, measurements, and standards ay officially set by the IAAF, which stands for International Association of Athletics Federations. So ito po ang opisyal na pang-international organization na tumitiyak po na pare-pareho ang quality ng pasilidad at patakaran sa lahat po ng kompetisyon, maliit man po ito o malaki. For outdoor competition naman, ang standards na ginagamit po ay 400-meter oval running track. It is usually has 8 to 9 marked lanes para malinaw po ang daanan ng bawat runner at maiwasan po ang sagabal sa isa't isa. Malaki po ang pinagbago ng itsura at gamit nito through the years. Before, halos lahat ng tracks po ay gawa lang sa natural materials tulad ng dirt, clay, or crushed brick. So madalas po na maalikabok ito kapag mainit naman ay maputik o madulas kapag umuulan, na nakakaapekto po ito sa pagtakbo at safety ng mga atleta. But today, all major competition track are made of synthetic materials or rubberized surfaces. This type of track offers so many benefits. It allows athletes to run faster, gives them a firmer and more consistent footing and works. Well, kahit anong panahon ito, hindi po ito madulas kapag basa at may kaunting lambot po para maging maganda yung bagsak po ng paa ng mga athletes at nakakabawas po ito ng injury at pagod sa tuhod at binti ng mga athletes. So now, let's proceed naman po sa standard layout ng ating track and field oval. So first, yung outer part po ay yung running track. As you can see, one full lap around this oval measures 400 meters. Yung straight section po sa magkabilang dulo ay tig 100 meters ang haba. Ito po yung ginagamit sa mga sprint events tulad po ng 100 meters at 200 meters run. So sa loob naman po ng oval ay ang field area. Dito po ginaganap ang lahat ng jumping at throwing events. As you can see, sa kalayang bahagi naman po, makikita natin ang high jump area. Dito po tumatalon ang mga atleta para po makatawid sa isang nakahigang bar. Sa itaas ng gitna po, may lugar para naman po sa discus at hammer throw. Dito po, umiikot at inihahagis ng mga atleta ang mga bagay po na ito sa kasing layo ng kaya nila. Katabi naman po nito ay ang pole vault area. Ito po yung event kung saan gumagamit ng mahabang poste para po makatawid sa napakataas na bar. Sa kanang bahagi naman po, nandoon ang shot put area. Dito po, inihahagis ang mga mabibigat na bolang metal. Katabi naman po nito ay ang daanan para po sa javelin throw, kung saan inihahagis ang mga mahabang bagay po na parang sibat.
So, sa ibabang gitna naman po, makikita natin ang lugar para sa long jump at triple jump. Dito, tatakbo at tatalo ng mga atleta sa kasing layo ng kaya nila papunta po sa hole or hukay po na may buhangin. So, this oval po design para po magkasya ng maayos at ligtas ang lahat ng event sa isang lugar at sumusunod ito sa standard rule. So now, let's start with track events. So as I said earlier na ang track events, these are competition focused on walking and running along the track. Unlike po sa field events na tungkol sa pagtalon o paghagis, dito nasusukat ang bilis, tibay ng katawan at disiplina ng isang atleta. So nauna po rito ang race walking. So, ano nga ba itong race walking? So, race walking, it is a unique competitive event where athletes need to move as fast as possible. But, meron po itong mahigit na rules na dapat sundin sa bawat hakbang. Hindi po ito simpleng paglalakad lang na pwede mong bilisan. Ang pinaka-importanting rule po dito ay dapat laging may isang paa na nakadikit sa lupa sa lahat ng oras. So, ibig sabihin, bawal po umangat ng sabay ang parehong paa. Kasi kapag nangyari po yun, it's considered running na, which is strictly not allowed here. Dahil dito po, kailangan na magandang technique at matinding focus para mapanatili ang tamang galaw habang bumibilis. So, depende po ito sa uri at antas ng kompetisyon. Nagkakaiba po ang haba ng lalakarin ng mga athletes. Sa karamihan ng international competitions para po sa men, ang distansya po ay umaabot mula sa 20,000 meters hanggang sa 50,000 meters. So napakahaba po nito kaya talagang sinusubok ang lakas at tibay ng isang atleta. Para naman po sa women's events, ang distance po ay karaniwang mula sa 5,000 meters hanggang 30,000 meters. May patas na sistema rin kapag nilabag po ang patakaran. Ang mga race walkers po ay binibigyan muna ng isang warning o babala kapag nakita nilang lumabag sila sa tamang paraan ng paglalakad. Kapag inulit pa nila ang paglabag pagkatapos ng warning, saka pa lang sila ma-disqualify o tuluyang matanggal sa laban. So now, let's look at the proper and wrong techniques in race walking. Dahil nga po mahigpit ang rules dito, so kailangan tama ang bawat galaw para hindi po ma-disqualify. So, unahin po natin ang correct race walking techniques. So, these are the two main rules that athletes must follow. So, number 1 is the advancing leg is straight at the knee. So, ibig sabihin, when you place your foot forward, your knee must be fully straight the moment your heel touches the ground. So, hindi pwedeng nakabaluktot o nakatupi po ang tuhod sa part na ito. Second is contact with the ground is maintained. This is the most important rule. One foot must always be touching the ground at all times. Kagaya ng sinabi ko kanina. Tulad po ng nakikita po natin sa picture, there is no point where both feet are off the ground. So, this follow the official standards. Next naman po ay wrong race walking techniques. So, these are the mistakes that are not allowed. Number 1, advancing leg is bent. If your knee is bent or not straight when your foot hits the ground, this is incorrect form and violate the rules. So, second po is loss of contact with the ground. So, this is the easiest mistake for judges to spot. Kapag pareho po nang nakaangat ang dalawang paa at walang dumadampi po sa lupa, this is already considered running, which is strictly prohibited in race walking. Kapag nahuli ka dito, you will first get a warning, and if you do it again, you will be disqualified from the competition.
So now, let's talk about naman po sa hurdling. So ano nga ba ang hurdling? Ang hurdling, it is an exciting track event where the athletes sprint or run at full speed while needing to jump over barriers. So tinatawag po itong hurdles. So, place along the neck. So, pinag-combine po dito ang speed, balance, timing, and proper jumping technique because you have to keep your momentum and pace while clearing every obstacle in your path. So, sa event na ito, habang tumatakbo ng mabilis, dapat manatili ang athletes ng buong buo sa loob ng kanyang sariling lane o itinalagang daanan. Kailangan din niyang malampasan ng bawat hurdle gamit ang parehong paa. Ibig sabihin, dapat talagang tumalon siya ng maayos para makatawid sa ibabaw nito at hindi pwedeng dumaan lang sa ilalim o umiwas ng tuluyan. Pinapayagan naman na aksidenteng matamaan o matumba ang kahit ilang hurdles habang tumatakbo at hindi ito magiging dahilan para ma-disqualify agad basta hindi ito sinasadya. Pero may mga mahigpit na bawal gawin. Matatanggal o madidisqualify ang atleta kapag lumabas siya sa kanyang lane at naapektuhan ang takbo ng ibang kalahok. O kapag sadyang ginamit ang kanyang mga kamay o braso para itulak o ibagsak o ilipat ang mga hurdles para mas madali itong malagpasan. So ang mga patakarang ito ay nakaset para mapanatiling fair at maayos ang takbo ng laban para sa lahat. So now, let's look naman po sa standard measurements for hurdling events. So this table shows the standard specification for different hurdling races. So depende po ito sa category at distance ng takbo. So first, lahat po ng events ay may 10 hurdles o harang na kailangang malagpasan. Ang pagkakaiba lang ay ang taas ng mga ito at ang distance sa pagitan nila. So first sa men's, 110 meters. Ang taas ng hurdle ay 42 inches. At ang pagitan ng bawat isa ay 9.14 meters. Ito ang pinakamataas na hurdle para sa mga lalaki. Next is men's 400 meters. Dito naman, ang taas ay 36 inches at mas malayo ang pagitan ng 35.0 meters dahil mas mahaba ang takbo. Sa women's naman, 100 meters para naman sa mga kababaihan, ang taas ay 33 inches at may pagitan na 8.50 meters sa bawat hurdle. Next, women's 400 meters at para sa 400 meters race ng mga babae, ang taas ay 30 inches na may distansyang 35.0 meters sa pagitan ng bawat harang. In short, mas maikling distansya ang takbo, mas didikit ang mga hurdles at mas mataas ito para sa mga lalaki sa mga babae. So now, let's proceed naman po sa running, which is ang long distance running. So, ang long distance running, nakafocus po ito sa tibay ng ating katawan at tamang pagkontrol sa takbo. It covers races with much longer distances and has different variation like marathon and steeplechase. So, ano nga ba talaga ang long distance running? So, based on standards, long distance events are races that start from 3,000 meters and above. So, kasama po sa kategoryang ito ang mga sikat na takbuhan tulad ng marathon, steeplechase, cross country at road runs. Sa ganitong uri po ng takbo, hindi na ang pure speed ang pinaka-importante. Nasa pangalawa na lamang ito. Ang mas mahalaga ay ang tamang pace o bilis na kayang panindigan hanggang dulo at ang endurance o tibay ng katawan. Habang humahaba ang distansya, mas nagiging mahirap na magkaroon ng biglaang pagbilis sa huling part na tinatawag na finishing kick. Sa malalaking kompetisyon, meron ding tinatawag na pace setters.
Ang trabaho ng pace setters ay tumakbo sa nakatakdang bilis sa simula ng race. Malaking tulong ito para sa mga top runners para makatipid sila ng lakas at mabawasan ang wind resistance o pagharang ng hangin habang tumatakbo. Pagdating sa huling bahagi ng takbo, aalis ang mga pace setters para hayaan na ang mga mananakbo na maglaban hanggang sa finishing line. Isa pang pagkakaiba nito sa ibang events, hindi sila gumagamit ng starting blocks. Instead, gumagamit sila ng standing start. Ibig sabihin, nakatayo lang sila sa kanilang pwesto bago magsimula ang pagtakbo. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang steeplechase. Ito ay isang special na event na pinagsama ang long distance running at hurdling. Ang karaniwang haba nito ay 3,000 meters. Sa kabuuan ng takbo, kailangan malagpasan ng bawat athletes ang 7 water jumps, mga harang na may kasamang hole ng tubig at 28 hurdles. Tandaan din na sa unang 200 meters ng course, wala pang mga harang na kailangang lagpasan. Pagkatapos po ng unang 200 meters na walang harang, sa susunod na ikot naman ay may 5 hurdles na kailangan lagpasan. Ang water jump o harang na may kasamang tubig ay ika-4 po na harang sa bawat lap. So may mahigpit din po na rules dito. Bawal po itulak o sadyang ibagsak ang mga hurdles, pero pwede pa rin makatawid ang athlete sa dalawang paraan. Pwede siyang tumalon ng tuluyan o pwede ring tumapak muna gamit ang isang paa sa ibabaw ng hurdle bago tumuloy. So ito naman po ang sukat ng mga gamit. Para po sa mga lalaki, 36 inches ang taas ng hurdles. Para po sa mga babae ay 30 inches naman. Ang lapad ng regular na hurdle ay 3.94 meters. Ang water jump po ay 3.66 meters ang lapad. Ang simula po nito ay 70 centimeters ang lalim. Tapos unti-unti pong tumataas hanggang maging pantay na sa lupa sa kabilang dulo. So now, let's talk about naman po sa marathon. No? Alam ko na familiar na po kayo tungkol dito. So a marathon, it is one of the most famous and oldest events in track and field, with a very interesting history behind it. So, ang pinagmulan po nito ay galing sa kwento ng isang sundalong Griego na tumakbo mula sa Marathon papuntang Athens noong 490 BC para ibalita ang tagumpay nila laban sa mga Persiano. So, ang official po na distansya nito ay 42.186 kilometers o 26.22 miles at ito po ang itinuturing na pinakamahabang takbuhan na may official po na talaan mula sa IAAF. So, now, let's move on naman po sa middle distance running. So, ang middle distance running po, this is category sits between sprint and long distance event. So, it's need a good balance of both speed and stamina. So, sa kategoryang ito, habang tumataas ang distansya, mas kailangan din ang endurance o tibay ng katawan. So, sa clown nito, ang mga takbuhan mula 800 meters hanggang 2,000 meters. Tulad ng long distance, hindi rin gumagamit ng starting blocks ang mga athletes dito. Gumagamit sila ng standing start o nakatayo lang sa kanilang pwesto bago magsimula. Sa 800 meters naman, magkakaiba ang pwesto ng mga runner sa simula para pantay ang haba ng takbo sa kurbadang bahagi ng track. Dapat manatili muna sila sa kani-kanilang lane hanggang matapos ang unang liko o turn. So now, let's proceed naman po sa standing start. Ito yung proper starting position used in middle and long distance running. Unlike po sa sprint na gumagamit ng starting blocks, dito
nakatayo lang ang mga athletes, kagaya po ng sinabi ko dito kanina. So, mahalagang tama po ang pwesto mo para ready kang tumakbo agad at hindi ka ma-disqualify. The first position po, position your foot up to but not stepping on the starting line. So, ibig sabihin, ilagay po natin ang ating mga paa malapit sa starting line. Pero siguraduhin na hindi ka didikit o tatapak mismo dito. So, bawal po ito bago magsimula para hindi po makakuha ng warning o ma-disqualify agad. Next, distribute your weight so that about 2 and 3 of your weight is on your front foot. Put most of your weight on your front foot, around 2 and 3 of it. So when the signal is given, you can move forward quickly and easily. Next, bend your knees and lean forward with back, neck, and head in line. So bend your knees slightly and lean forward a little. Keep your back, neck, and head straight and aligned para maganda ang balance mo at madali kang makagalaw o makakilos. Next, coordinate your arms with your legs. Right arm goes with left foot and vice versa. So, i-match po natin ang mga galaw ng arms at paa po natin. Kapag kaliwang paa ang nasa harap, kanang braso naman ang nasa unahan or parang vice versa. So, nakakatulong po ito para maayos ang rhythm mo habang tumatakbo. So, last, remain motionless and wait for the starting signal. So, manatiling still at huwag gumalaw. Maghintay lang hanggang marinig ang starting gun o signal bago ka tumakbo. So, kapag gumalaw ka ng maaga, pwede kang ma-disqualify sa race. So, sa middle distance events, mas makakabuti kung hindi masyadong mabilis ang takbo sa simula. Malaking advantage ito para sa mga runner na malakas ang finishing kick o biglang pagbilis sa huling part ng race. So, ang mga pace setters po at mga nasa unahan ay nakakaranas ng mga malakas na wind resistance o harang ng hangin, kaya mas mabilis maubos ang kanilang energy. Kailangan nilang magtipid ng lakas para may matira pa sa dulo. Kaya sa ganitong karera, napaka-importante po ang stamina at tamang strategy. So now, let's talk about sprints, no? So, ano nga ba ang sprint? A sprint is a running event na nakatuon po sa maximum speed mula sa simula hanggang matapos. Unlike sa middle at long distance running na kailangan mong kontrolin ang bilis para tumagal. Dito naman, ibinibigay mo agad ang buong lakas mo. Kumbaga, hindi ka titipid ng energy dito. Ang goal mo ay makatakbo ng pinakamabilis hanggang sa finish line. Ito ay para sa maikling distansya lang at may sarili itong rules at tamang paraan ng pagsisimula. Sa sprint, kailangan mong mapanatili ang constant top speed o pinakamataas na bilis sa buong takbo. Saklaw nito ang mga karera na may haba na hanggang 400 meters lang. May pagbabago rin sa paraan ng pagsisimula nito noon kumpara ngayon. Noong unang panahon, lahat ng sprinter ay gumagamit lang ng standing start o nakatayo lang na posisyon bago tumakbo. Pero noong 1880s, naimbento at na-develop na ang crouch start. Yung posisyon na nakayuko at nakahawak sa lupa o sa starting blocks. Maya-maya, naging opisyal na rule ito. Kailangan na ng lahat ng sprinter na magsimula gamit ang ganitong paraan para mas mabilis silang makahakbang sa simula ng race. So now, let's talk about the 4-point crouch start. Ito yung standard starting position na ginagamit sa lahat ng sprint events para makakuha ka ng the fastest start. So, gumagamit dito ng adjustable starting blocks. These are support for your feet na tumutulong para makapag-push ka with full power right away, which is very important in sprint. So,
In all sprint races, you must stay inside your own lane hanggang matapos. For the 100 meters, pare-pareho ang pwesto ng lahat sa iisang linya. But for 200 meters and 400 meters, may staggered start. Ibig sabihin, runners on the outer lane start a little forward. Ginagawa ito para pantay ang tatakbuhin ng lahat kasi mas maikli ang curve sa inner line. So, let's look naman po sa mga position ng crouch start. So, first position, crouch on one knee and form a high bridge with your fingers just before the line. Bend down and place one knee on the ground. So, gamitin natin ang mga fingers para suportahan ang body at ilagay ito just before the starting line. Huwag hawakan o tawirin para hindi magkaroon ng false start. This position gives you a stable base para ready kang kumilos agad. Next position, position your hands slightly wider than your shoulder with ilagay ang hands mo a little wider than the width of your shoulders. Mas balance ito kaysa kapag pagdikit-dikit o sobrang layo para hindi ka mawalan ng control habang naghihintay. Next, keep your eyes focused on the ground ahead of you. So, tumingin sa ground just in front of you, around 1 to 2 meters away. Huwag tumingin ng sobrang layo o ibaba ang head too much para manatiling relax ang neck at tama ang pwesto ng katawan mo. So, the last, you will feel cramped if you are positioned too close to the start line. Kapag masyado kang malapit sa line, magiging tight ang legs at hips mo at mahihirapan kang mag-push with full power kapag nagsimula na. Kaya kailangan na may sapat na space para makakilos ka ng maayos. Next, ready position. Lift your hips to a level just over your shoulder. So, itaas ang hips mo para slightly higher ito kaysa sa shoulder. Ibig sabihin, inililipat nito ang body weight forward para mas madali kang makakahakbang agad once you hear the signal. Next, do not drop your head towards the ground but don't cramp your neck by trying to look up the track. So, huwag ibaba ang head masyadong malapit sa ground pero huwag ding itaas ng sobra para tumingin sa dulo ng track. Panatilihing natural lang ang pwesto ng neck para comfortable ka at madali kang makahiga. Next, lean your body forward and aim to start running without stumbling. Lean your body slightly forward para ready nang umusad ang weight mo. Siguraduhin na comfortable ka sa pwesto mo para kapag tumakbo ka na, smooth ang galaw at hindi ka madadapa o mawalan ng balance. Okay? Last, for the starting signal, manatiling still at huwag gumalaw. Maghintay hanggang marinig ang starting gun. Kapag gumalaw ka ng maaga, pwede kang ma-disqualify. So now, starting the run. So first, breathe out hard and pump your arms and legs when the gun is fired. So kapag pumutok na po yung hudyat, breathe out strongly, then move your arms and legs fast and hard. So tandaan, the faster you move your arms, the faster your feet will go. Malaking tulong ito para makakuha agad ng bilis. Next, at the start, do not try to travel too far, which is stride. Sa mga unang hakbang, huwag subukang gumawa ng napakahabang hakbang agad. Short and fast step are better at the start para unti-unting lumakas ang takbo mo at manatili kang in full control. Next, drive your elbows as high as possible as you swing into the rear. So itaas ng mataas ang elbows habang ibinabalik ito sa likod. Strong arm movement adds extra power and momentum sa buong body mo para mas mabilis kang makausad. Next and last, keep your body low in your opening stride to propel your body forward. So panatilihing medyo low ang upper body natin sa mga unang hakbang. So this position make it easier to push your body forward at maabot agad ang top speed mo sa maikling oras.
So now, let's talk about naman po sa relays. So, ito po ay isang team running event kung saan 4 na runners ang magtutulungan para matapos ang race. Unlike sa individual race na mag-isa kang tatakbo, dito magpapasapasahan kayo ng isang mahalagang gamit na tinatawag na baton. Ang pinakakaraniwang klase ay 4x 100 meter at 4x 400 meter relay na makikita halos lahat ng competition. So ano nga ba ang baton? Ang baton ay maliit, magaan at cylindrical na stick na ginagamit sa relay. Ito ang nagsisilbing simbolo na ikaw na ang turn na tumakbo. So kailangan itong hawakan ng maayos habang tumatakbo at siguraduhin maipapasa ng tama sa kasama. Kapag nahulog ito, pwede itong maging dahilan ng penalty o pagkatalo ng team. So, bawat team ay may 4 na runners na maghahati-hati sa kabuuang distansya. Bawat isa ay tatakbo ng humigit kumulang 25% bago ipasa ang baton sa susunod. Ang huling runner na tinatawag na anchor ang tatapos ng takbo hanggang finish line. Ang unang runner ay magsisimula gamit ang starting blocks para naman sa 3 susunod na runners may nakatakdang 20 meters exchange zone kung saan lang dapat ipasa ang baton. Bago ito ay may 10 meters acceleration zone. Dito pwede magsimulang bumilis ang mga runner na tatanggap. Pero dapat sa loob lang ng exchange zone mangyari ang pagpapasa para maging legal. So tandaan ang posisyon ng baton, hindi kung nasaan ang paa ng runners. Ang batayan kung tama ang gawain. So, may 2 pangunahing paraan po ng pagpapasa ng baton sa relay race. So, una po dito ay ang up swing pass at pangalawa po ay down swing pass. Parehong ginagawa po ito habang tumatakbo ng mabilis. Ang up swing pass, ang kamay ng tatanggap po o ng receiver ay nasa likod, palm pababa, at ang thumb ay nakalayo sa katawan. Ang magbibigay ay inilalagay ang itaas na bahagi ng baton gamit ang pag-angat na galaw. So, mas madaling matutunan at mas ligtas na gamitin kaya madalas itong ginagamit ng marami. So, downswing pass naman po, ang kamay ng receiver ay nasa likod, palm pataas, at ang thumb ay nakadikit malapit sa katawan. Ang magbibigay naman po ay inilalagay ang ibabang bahagi ng baton gamit ang pababa na galaw. So, mas maraming puwang para mahawakan ng maigi ang baton. Karaniwang ginagamit ng mga may experience na para mas mabilis ang palitan. So, that's all po, and wassalam.